Worthy is the Lamb. Ito po ay isang awit na pasasalamat sa Panginoon na inalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. At inaalala po natin na ang kanyang ginawa ay sakripisyo sa krus, Kalbaryo. Kaya po kinikilala natin na siya ang dapat na tumanggap ng papuri. Kaya pakinggan niyo po ang aming awitin. Salamat po sa bagong tuklas na quartet. At marami pang lalabas dyan. Pag-pray lang po natin simbangit. Mga kapatid, patuloy na sinasabi ko po sa atin
na itong gawain ito, hindi ito atin. Tayo yung mga servants lang, mga servientes in Espanyol. Si senyor, senyoritas, entiendes? Okay. Kasi hindi po atin to eh. Itong mga batang itong teenager, magka-college, iiwanan natin sila at sila ang magpapatuloy. Paano kung hindi nila makita sa atin ang tamang pagsunod? Okay? So, as we proceed, sapagkat meron akong 30 minutes, alas 5 na. Okay. Recite. Psalms 23. Tayo magsitayo. Recital. Grabe na, tagal na natin isang week na to. Verse 1, the Lord is my shepherd. Verse 2, mayroon na pala eh. In pasture, He. Verse 3, He restored my soul. Verse 3, my soul. For His name's sake. Verse 4, Ye do I walk. Nagbabasa kayo eh. Naalala nyo naman kung ano ang gamit ito. Ito na po ang ating lesson ngayong hapon. Ay hindi, last Sunday ito. Thou preparest a table in the presence of mine enemies. Ito yung lesson natin. Thou may run it over. So tayo po na mag-pray. Ang ating tema ngayon, Thou anointest my head with oil. So, pray muna tapos may kakantahin tayo dito ano eh. Ano nga ba yung kanta dito? Yung Tagalog ng ang Panginoon ng aking pastor. Okay ba yon? Gusto niyo ba ngabitin yon? Okay, pray muna tayo. Nangilang Diyos, salamat po sa pag-recite ng iba at pagbasa ng iba. Lord, matagal na po ang lesson namin, Psalms 23. We are secured, we are satisfied, at kami po ay wala nang hanapin pa sapagkat ipinangako mo po sa iyong mga tupa. Ngayong hapon, Panginoon, ay aming titingnan na sa panahon ng summer, sa panahon ng tagsibol, sa panahon ng revival, mayroon pa ring problema ang bawat tupa na kahit summer na panahon na ng revival dapat, pero mayroon pang pag-anoint ng oil sa aming mga ulo. Bakit? Ano pa ang purpose, Panginoon? Mamaya po, Panginoon, ituro mo sa amin, Banal na Espiritu, aming Diyos, what is the purpose of anointing with oil sa bawat Christian, bawat tupa. Pangunahan niyo po kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So bago tayo maupo, awitin natin yung ang Panginoon ng aking pastor. Mayroon po ba dyan? Tagalog? Okay. Ang Panginoon ng aking pastor. Okay. Okay, yan na. Okay, ready na po kayo? Gandahan natin sapagkat kapag kayo ay may problema, though I walk in the shadow of the valley of death, may mga problema tayo ngayon. Alam niyo, hindi na problema ngayon ang mga pera, kung ano, kundi ang problema ngayon, yung pag-uugali ng ating mga anak na tupa. Di ba? O baka may nag-isip naman kayo, nagmumura si pastor. Ang sabi ko, anak na tupa. Okay? Kahit ipinakita ng ano ba yung tawag doon sa nanay na sheep? May tawag doon eh, letter S. Pero alam nyo, may time na itong mga ipinanganak na tupang ito, hindi niya nakita kung paano yung kanyang mother, yung kanyang father na nagiging masunurin sa Panginoon. Okay, awitin natin. Magpunta sa pausa. Okay. Sabay-sabay. Awit. Sa gitna ng kadiliman, ako'y subaybay sa aking daan. Next, para po. Tahakin ko man ang landas ng panganib, ako'y wala ng katatakutan. Bakit? At pamalo aliw, lungkot ang kanyang papawiin.
Kaya ka na muna tayo dyan, tayo po'y magsiupo. Alam niyo, pag may problema kayo, naglalaba kayo, lumuluha kayo, this is the song na pwede mong i-render sa Panginoon kapag ang puso natin, alam mong mayroong pamalo siya eh. Mayroong kang inaasahan, hindi mo nakamit, pero sabi mo, Lord, alam ko, may itinuturo ka sa akin, paluin mo man ako, lumakad man ako, pero sabi niya, di ba, ay ang kanyang kamay ang nagagay sa atin. So ngayong hapon po ay thou anointest my head with oil. Naalala niyo yung verse 1, ano po doon sabi? Sa verse 1, the Lord is my shepherd, ano sabi doon? I shall not want. Bakit po? He is our okay. He is our creator, our manager, our owner. Wala tayong dapat hanapin. Kung ang manager mo, ang hangad sa iyo ay kabutihan, ilalatag niya sa iyong pagtatrabaho sa isang kumpanya, ang manager mo, kung talaga literal na manager ito, pag matino yan, bilang tao kanya sa kumpanya at siya ang head mo, aayusin niya ang lakad mo dyan eh. Nakakaintindihan po ba? Verse 2. Ano po ang lesson ng verse 2 natin? Anong verse 2? Nakalimutan na. He maketh me to, nakita niyo yon? May leader ka sa kumpanya, may Panginoon ka na iyong pastor, papahigain ka niya doon sa mga bagay na, kasi ang tinuro ko sa inyo dito, ay yung mga tupa minsan, dahil sa kanilang parang, ano sila eh, napaka madaling maluko, madaling madaya. Pag nahulog yan sa isang malambot na lugar na nakatihaya, hindi po yan makakatayo. Okay? So, ililid yan ng kanyang shepherd para maiayos siya. Ano po? Verse 3. Ano po sabi ng verse 3? He restored my soul. Kaya yung pagkakalugmok niya doon sa basa-basa na yun at malambot, hindi siya makatayo, inire-restore ng Panginoon yun. Aakayin ng Diyos yun. Kasi walang sino mang tupa, walang sino mang backslider, walang sino mang prodigal na kaya niyang tumayo sa kanyang sariling pa. Pastor, di ba yung sa lesson ng prodigal, tumayo siya? Alam niyo kung sino sa kanya nagbigay ng kaisipang yon? Alam niyo kung sino? Siya? Dumali kayo. Ang nagbigay sa kanya doon para mag-isip siya, none other than the Lord. Wala kang kakayahan eh. Kasi ang iniisip ng tao ay puro pababa. Eh sabi niya, tatayo ako. Sino nagbigay noon? Isang araw na ang Panginoon ay sabi doon sa krus, ay sabi niya, Ama, sa iyong mga kamay, itinatagubilin kayong ang aking espiritu. Biglang dumilim, biglang lumindol. Anong sabi ng gwardyang Romano? Sabi niya, totoo nga na siya ang anak ng Diyos. Sino nagturo sa kanya? Ay Roman soldier yon. Tanungin, sagutin niyo ako. Sino ang natutunan ng Roman soldier yun ng time na yun na nagsalita ang Panginoon, Ama, sa iyong mga kamay, itatagubilin ko ang aking espiritu. Bigla siyang nung nakita niya dilim at lumindol, sabi niya, totoo nga na siya ang anak ng Diyos. Sino nagturo sa kanya? Ang kanyang commanding officer, ang kanyang CEO, ang kanyang sergeant, ang kanyang lieutenant, ang kanyang captain. My friend, no. Ang Panginoon nagbigay sa kanyang kaisipan at puso para i-recognize niya ang kanyang Panginoon. Abraham, the same kanina eh. Nung nakita niya, sino nagbigay sa kanya ma-recognition? None other than His Lord. Because He is the servant. Amen! Kaya tayo magpati, alam niyo kung servant kang totoo ng Diyos, tagasunod ka ng Diyos, alam mo ang salita niya, ramdam mo kung paano siya magsalita sa Bible. Daw, di ba? Pero di yan ginagamit ng mga Christian ngayon. Yung mga daw na yan, mga King James yan, mga Anglican. Hindi yun eh. Pag narinig mo sa ganyan ang salita ng isang tao, di mo alam, baka padala ng Panginoon. Now, dito po ay, pang verse 3, He restored my soul. Every Christian, every tupa, ano po, na dumadaan sa ganon, kapag siya po ay natutumba, nahulog doon sa cliff, kinakalawit ito ng shepherd, upang i-restore kung saan ang tamang daan. May mga gumagamit ng tamang daan dito, pero ang tamang daan tinutukoy ang daan ng Panginoon. Okay? So, dito po sa lesson natin ngayong hapon, sa verse 4, ay, nung last Sunday, He prepares a table before my, bakit before? Diba? Sabi ko sa inyo, ang lesson natin, conclusion natin last Sunday, na ang Panginoon ay nauna, bago niya dalhin ang kanyang tupa doon sa lamesa, doon sa bundok na patag ang taas, aakyatin niyo ng shepherd. At doon sa pag-akyat niya, ang daming nakatawong mga venomous snake doon, may cobra doon, may alakdan, mayroon doong, wala namang Philippine cobra doon kasi hindi naman Pilipinas yon.
So, iba-ibang klase. Mayroong anaconda siguro, nakatago doon. Mayroong bear, mayroong lion, o ano pa man. Yun po ang ginawa ng Panginoon before na tayo po ay nakakilala sa Kanya. Siya po ay nauna doon sa path na papunta sa cross at doon niya nasakripisyo ang kanyang sariling buhay. Nagdusa siya alang-alang sa inyo at sa akin upang kayo mailagay sa tamang papunta ng langit. Nagdusa si Kristo, dinurog si Kristo at ang kanyang pain ay naging gain natin at ang kanyang kamatayan ay nabuhay tayo because ang na kay Kristo ay may buhay na walang hanggan. Pero alam nyo ngayon, ang mga tupa parang hindi naintindihan kung sino ang kanilang shepherd. Kaya doon daw prepares a table before, bago dalhin ang mga tupang itong mga madaling maloko sa metro, di ba? Sa metropolis, di ba? Ang dadaling may word dyan si madaling maloko. Anong English nun? Gullible. Okay. Ang dali nating nabubula. Mga tupa kasi tayo. Pero ang sabi ng Bible, be wise as and be harmless as. Minsan hindi nangyayari yun eh. Ang naisip natin, hindi ba naging tayo mga venomous eh. Tandaan mo, ikaw naka-open sa akin, hindi na ako babalik dyan. Asa? Iba ang nagiging ng reaksyon ng kanilang mga kapatid, baka saan tayo mapunta dyan. He led them through some dark mountain valleys. Pero yung lamesa na yun na piniprepare ng Panginoon, siya unang nagdudusa. Bakit po? Ang Panginoon, iniwan niya ang langit na nandun ang kanyang comfort, ang lahat na inaawitan siya ng anghel. Bumaba siya sa lupa para lang pagdusanan, katulad mo at katulad ko. Sabi ni Brother Raymond, sino ako? Para pagdusanan ng Panginoon ko, para madurog ang mukha niya, para sa sugatan sa likod, latiguhin siya na may sima at pag hinila, wakwak ang kanyang likod, para niya pagdusanan katulad ko. That is our shepherd. Hindi ang pastor dito, hindi lang shepherd, yung shepherd natin lahat ay ang Panginoon. Di ba? So dito po ay napaganda na. Pagpunta niya doon sa lamesa na pinipray ito na maraming poisonous doon, lalong-lalo na yung damo. Ito ang kung bakit tayo nagiging gullible. May mga nag-o-offer sa atin, lalong-lalo na itong kaaway ng Diyos. Sabi ni Preacher David, huwag kayo maniniwala doon na ang Satanas ay lalapit sa iyo may sungay, mapula ang mata. Baka adik yun. Hindi yun si Satanas. Ang mukha ni Satanas ay napaka-pugi at napakaganda. Sino magdududa sa kanya? Ang negosyong papasok, hindi mo makitaan ng swindling yun eh. Hindi ito may tawag dyan, yung budol-budol, wala kang makikita. Magpapakita siya na napakaganda lang magiging epekto sa'yo, pero pag pumasok ka sa trap, again, pag pumasok ka sa trap, sa mga nag-a-apply, di ba? Kanina lang may nag-testimony, di ba? Hindi ko mo okay sa yung pakikiharap. Akala mo okay. That is a trap. Di ba? Kaya mabuti, ikinukorek tayo ng Panginoon. Minsan, at least, nalaman natin. So, ngayon, magbabago tayo. Bakit? Adjustable tayo. So, dito po ay isang picture dito ng ship na sa summertime, alam niyo na yung summertime, di ba? Noong panahon nung kami nag-aaral, kayo ngayon iba eh. Noong panahon namin, pag sinabing summer, that is rendering from March to June, di ba? That is springtime yan, mga kapatid. Di pa nagtatag-ulan kasi ang tag-ulan ay Mayo 1. Pero ngayon ang Mayo 1, hindi na po ulan eh. Talagang init. Kaya iba na ang panahon ngayon. Kaya dito sa Bible, pinapractice pa rin to. That is the summertime. Pag ang summertime, maganda climate at ang lupa ay tagtuyo. At ito ang problema. Pag binanggit sa Biblia na summertime, ang ibig sabihin pala sa buhay ng Kristiyano, sa buhay ng tagasunod ni Kristo, gumagawa siya. Nagpipray siya, nagbabasa siya ng Bible, pero ang puso niya, bitak-bitak, kasi summertime. Nakukuha po ba natin? Sino katulad ko, nung nag-aaral tayo, pag summer na, nagbibiyak-biyak ang mga lupa dyan sa palayan. Ako lang ba magsasaka dito? Lahat ba kayo mayayaman? Di ba? Observe ko yung mula na ako kay elementary hanggang nag-high school, hanggang nag-college. Pag sinabing summer na, nagsisimula yan ang tag-init yan, December, nagpapakwan, December, di ba? January, anihan, February, anihan niya ng pakwan at mais. Kasi walang bagyo dyan nung araw eh. Pero ngayon, yung walo-walo, grabe na. So, ang summertime na binabanggit sa Bible, sabi niya dyan sa verse na binabasa natin, okay? Thou anointest my head with oil,
my cup runneth over. Okay? So, tatlong bagay dadalhin natin. Pag summertime na, sino rin sa katulad ko na, maliban na ako yung magsasaka, nag-aalaga pa ako ng kalabaw. Sino pong katulad ko? Okay? Pag summer na po, di ba, kahit sa may mga manukan, pag ang manukan ay nagsisimula na pong magtuyo yan, ang larvae o yung itlog ng uod o langaw, Batangas, brother, ang dami, di ba? Ay mga magmamanok dyan sa Batangas, alam nila yung pagpasamer na, nangingitlog na po ang mga langaw. At habang ito ipapasok na sa tag-init, yung ako bilang allergy sa balat, yung mga allergies dyan, malala nyo, pag August, maano sa akin ang balahibo ng mga damo. At yan ay magbubukol-bukol, at bukas, 3 araw yan, magkakaroon niya ng nana, bilog siya at may nana siya. Ang tawag doon ay, ewan ko, basta puputok yan, pag pumutok yan, yung pagkasugat niya, mayroong natitirang, ang tawag sa Tagalog ay langib. Anong tawag yan dito? Sa kamsurkagan. Yung sugat na mayroong nagagaling na parang, ng tinapay? Anong tawag yan dito? Sa Ilonggo. Sa Ilonggo, anong tawag doon? Ha? Oh, iba sa Ilonggo eh. Ha? Tugang. Ugang, okay. Okay, basta yung takip ng sugat na gumagaling. Okay. Pag summer po, ganun ang mga bata nung panahon namin. Nandyan yung naglalaro kami ng trompo, ng piko. Ang mga bata may mga sugat-sugat, pagaling na, may takip na ng ugang sa inyo. Sa kamalig, anong tawag? Bagak. Bagak ngipin. Ibang klase. Anyway, okay, mag-ano ka nga, sino bang nandyan na operator? Mag-ano ka dun sa sugat na pagaling na mayroon siyang sa ibabaw ng natutuklap yan pag magaling na. Yun ang ibig sabihin ng Ilonggo at saka sa Kamsor ay kagan. Sa kanila ay ugang. Anyway, basta. Okay. Sa Ginubatan, Brother Eugene, anong tawag doon sa takip ng sugat? Sa Ginubatan, anong tawag sa inyo noon? Yung parahay na lugad, yung nakatakip na yun, na pag binaklas mo, marahay na yun sa ilarom, anong tawag doon? Anyway, so, naintindihan nyo ba ang inasabi ko? Pag summer na po, ay ganun po ang mga tupa. May mga natutuklap sa kanilang balat, doon sa kanilang balahibo, may makikita kayo dyan na parang ng tinapay, yung pang-ibaw ng tinapay, sa ilalim nun may sugat. Okay, so, ina po, number 1, ay, sabi ng ating pinag-uusapan dito sa verse 5, thou anointest my head with oil. Sa Tagalog, bakit nandyan? Verse 5 na, yan. Okay? Ito po, yung binubuhusan ng langis ang aking ulo, umaapaw ang aking saro. Kahit sa tao, hindi na sa tupa, pag ang tao may sugat, na medyo may kalakihan, pag nilagyan mo talaga ng langis, natutuklap yung takip na yon. Gumagaling yung ilalim. Okay? May sabihin sana akong langis na binigay ni Marilyn, kaya lang magpupromote ako ng brand. Wag na, okay? Basta langis yon. Okay, so dito ay, number 1, kapag summertime na, ito ang binabanggit dito ng writer. In summertime, ay panahon na rin ng mga langaw. Summertime is a fly time. Bakit fly time? Nagpuproduce na sila ng marami. Di ba tayo dito sa Pilipinas, na huwag tayo mag-iimbak ng mga buti-buti, mga lata-lata, mga drum, mga gulong, na may tubig kasi nagpuproduce tayo ng lamok. Okay. Pero pag summer na po sa panahon na ito, pwede po sa mga operator, bigyan niya tayo ng picture tungkol dito pag summertime na. Masaya po ang mga tupa na nagtatalunan sila, pero ang iba dito, di nila pansin, may mga problema. Dahil panahon na po ito ng summer, unang-una, ang pinaka-worst na langaw sa panahon nila ay yung mga langaw na itong dumadapo sa ulo ng mga tupa, nangingitlog doon sa ilong. Di ba basa-basa ang ilong ng tupa? Pag nagitlog ang langaw, nagiging itong itlog, siyempre mapipisa. Naintindihan niyo ba yung itlog na napipisa? Baka mamaya hindi. Ikaw to, naintindihan mo yung itlog na napipisa?
O, ikaw. Entiendo mo? Baka umay, di mo naintindihan eh. Yung egg na nagiging isang chick, naintindihan mo yan? O, di pa rin. O, anyway. Kaya sabi ko sa inyo, mahirap mag-preach eh. Okay. Di ba? Yung egg, baka pwedeng pakita nyo ng picture. Para maintindihan ito ng aking mga kausap. So dito po ay, sa panahon na ito ng summer, nangingitlog yung langaw. Pagkatapos na mangitlog ang langaw, para siya mapisa, para mapertil, para mabuhay siyang bilang uod muna bago maging langaw, kasi may cycle din po ito, parang butterfly. Ang butterfly, uod, magsusupot yung uod, magkakapakpak, lalabas doon sa supot niya, mangingitlog at magiging uod. O, naintindihan na ba? The cycle of the butterfly. Alam mo? Okay, anyway. Basta, the fly. Okay? Mayroon ba operator dyan? Baka naman. Now, dahil sa po isa nangitlog doon sa ilong, siyempre ang gapang ng uod, pag ito'y napisa na yung itlog ng langaw, gagapang yung maliit na uod papunta sa ilalim ng kanyang nasal o yung daanan ng kanyang paghinga, papasok yan doon sa tuktok sa may bandang utak ng tupa. Kaya ang ginagawa ng mga tupa nung panahon ng summer, akala mo naglalaro, yung mga bata pa, maghahabulan yan at tapos magbabanggaan ng ulo. Kasi sobrang annoying, sobrang kati, sobrang sakit sa ulo na mayroon silang gumagalaw sa kanilang ulo sa tapat ng kanilang utak. Kaya ang iba sa kanila namamatay, ibinabangga sila sa bato o kaya kinukuskus doon sa mga talahib kasi sobrang sakit sa ulo. Ang tanong ko sa inyo para maintindihan nyo ang aking pinapaliwanag, sino sa inyo nagkaroon ng sakit sa ngipin? Di ba ang katipag galalo yung medyo 3 araw na? Parang gusto mong bunutin na masakit. Ganun po ang annoyance, ganun po ang nakakainis sa ulo ng isang tupa na pag naitlugan siya ng langaw at nandoon, ito pong kalabaw, iba sa tupa. Ang kalabaw, pag kinagat ng langaw, papaluin ng kanyang puwet, di ba? Iilag. Pero alam nyo, yung kanyang ulo punong-puno ng langaw, mag-itlog man sila, malayo sa ilong ng kalabaw kasi ang ilong ng kalabaw malayo. Okay? At saka nalublob ang kalabaw sa putik. Okay? Pero hindi kasi ito, ang tipo kasi ng nalublob sa putik ay para itong mga baboy. Hindi tayo baboy, kundi tayo mga tupa ng Diyos. Ang baboy, kahit liguan mo yan, kahit shampoohin mo ang baboy, kahit sabunin mo ng 7 beses, dahil baboy yan, babalik yan sa dati niyang pag-uugali, naglulublob sa putikan ng kasalanan. Amen! Pero ang tupa, hindi yan ganyan. Kaya lang may problema pag summertime, ang daming nangingitlog na mabuhay ang mga larvae nila, ang kanilang mga uod na maliit, nakakapasok sa nasal stream ng isang tupa. Masakit sa ulo nila. Akala mo na mga tupang ito naglalaro-laro lang suwag-suwagan, pero masakit ang ulo nila dahil doon sa mga uod. Now, ano po ang mapapansin natin dito? Okay? Kaya yung nose at ang ilong ng tupang ito, dahil yung uod pumasok doon sa may membrane ng kanyang utak, hindi na siya mapakali. Okay? Kaya, pagkatapos na ito po ay nagkakanito na siya, okay? Naghahanap siya kung paano niya ito mabibigyan ng satisfaction. Di ba tayo pag may Makati, kinakamot? Ganon din naman sila eh. Kahit sila yung mga hayop, mga tupang ito, ay pag may masakit at may makati sa ulo, gusto nila ikamot sa malakit na bagay o matigas, kaya ang gagawin nila, ibabangga ang kanilang ulo doon, biak, patay sila. Ano pong ibibigay sa atin dito? Mga kapatid, okay, ang mga tupa ay nagre-respond lamang doon sa mga wild action. Ito na po Ano yung wild action, Pastor? May mga anak tayo pinalalaki sa simbahan. Huwag kayong magagalit sa akin, nag-explain lang ako Okay. Mga anak natin, dala natin simbahan. Pero wag mong iasa lahat na anong nakapanood nila simbahan, na-adapt nila. Sa atin pa rin yan nakanunood ang mga bata kung paano ka mag-react doon sa sitwasyon na mayroong mga pangyayari. Nag-observe sila eh. Bakit? Tingnan niyo po, isang araw, maobserbahan mo ang mga anak mo o kaya kids na tinuturuan mo kung paano ka magsalita. Ma-observe mo yan sa bata eh. Sabi mo, ay, kapares na kapares ng papa niya magsalita. Kapares ng kapares niya ng mama niya magdesisyon.
Yun po ang tinasabi dito, nagkakaroon tayo ng wild action na nung nagkaroon ng contamination, yung tupa doon sa wild, sa mga fly na yun na nagkaitlog doon, yun po ang isang danger sa tupa. Kaya dito ay, ang gagawin ng tupa dito, hindi mo na mapapakal, ganyan yan eh. Kasi masakit sa ulo nila eh. Ano pang ibang gagawin ng wild action? Maliban na, nag-aano ng kanilang paa, yung ulo nila ikinukod-kod dyan sa lupa. Ibig sabihin, pag sa mga anak natin bilang mga bagong tupa sila, nag-o-observe kayo bilang mga magulang. Kaya ganito ang reaksyon ng anak ko. Ano kayang problema nito? Okay po ba yan? Okay ba yan? Bilang pastor ninyo, nag-o-observe ako sa bawat isa. Ngayon, pag ako naman nanita, si pastor naman, puro naman paninita ito eh. Di ba? Kaya anong gagawin? Anong gagawin? Di ba? So dito ay tingnan natin na itong sabi dito sabi ng verse 6, thou anointest my head with oil. Ito yung nangyayari doon sa mga tupa. Hindi natin napapansin. Bakit kaya ganyan ng mga batang ito? Nagkaganyan doon sa kanyang ulo. May isa akong nakita yung sa YouTube. Ewan ko kung gaano to katotoo. Pero ano ko lang, ito lang akin na pananaw. May nagsasalita doon na sabi nila, bantayin yung mga anak ninyo pag nagkaparalaro ng, ano ba yun, yung rub? Ano yun? At least alam nyo, di ba? Tinitan ko lang kung alam nyo. Pero alam nyo, kahit nakita nyo yung anak nyo naglalaro noon, parang wala kayong pakialam. Tapos, pag ang anak nyo napupuyat, nagagalit ka. Yung bata, siyempre, magagano nyo sa'yo, bakit? Hindi nyo naiintindihan eh. Masakit ang ulo niya. Contaminated siya ng botfly sa kanyang ulo. Alin yung botfly na yun? Yun yung kanya pinapanood! Yun yung kanyang mga uod sa utak nila! Amen! Tapos magagalit ka. Obserbahan mo. O diba? At least nakangiti eh. Sabi niya, tama yan, pastor. Ako nga, ganyan din eh. O diba? Kaya siya nakangiti eh. At least sinaamin niya. Paano yung hindi umaamin? Kwento lang yan ni pastor, mga summertime, nag-uod. Obserbahan nyo ang mga anak nyo ngayon. Di ba? Ay, yung mga may wifi sa bahay. Ako, gusto kong bunutin yan dyan kasi ako mismo gusto ko rin manood eh. Tapos pag ako naman manood, sige, tambirik-tambirik. Gusto kong bunutin ko talaga eh. Hindi ko alam kung sinasabotahe yung signal ko eh. Niregaluhan ako ng napakagandang cellphone eh. Pero bakit pag ako na, pero pag sila, di ba? Yun ang contamination ng mga tupa ngayon. Yung wild na yun na pinapanood nila, hindi na ang word of God. Hindi na salita ng Diyos ang kanilang inaaral ngayon. Puro nagbababad sila doon. Bakit? Sila po ay may contamination. Sumasakit ang ulo lang. Sumasakit din ang ulo ng magulang. Pero kanino bang kasalanan? Yan na naman. Kay pastor, siyempre. Sino ba nagtuturo dyan? Si pastor eh. Di ba? Di ako na may sala. Ang tanong ko, may Bible ba kayo? May Bible ba kayo? Binabasa nyo ba? Bira. Ganun lang naman kasimple mga kapatid. Kaya dito po ay ang gagawin nila, irarab nila yung kanyang ulo. Ngayon, alam nyo, iba ang nangyari. Ano na? Iba na ang kanilang reaksyon ngayon eh. Contaminated na talaga ang payo nila. Pag ano naman kakausapin, sino ka ba? Pastor, sino ka ba? Pero alam nyo, what is the point of going to church? Di ba? Subukan mo ang bata na mayroon siyang cellphone, alisan mo. Ano ang epekto sa'yo? Di ba? Galit sa'yo yan eh. Yan po ang contamination ngayon eh. Akala natin, lumang style, uod, cheap, okay. Iwanan natin to. Ito yung mga extreme, sobra, ano po? Yung annoyance, yung foolishness ng kanilang mga babing tupa, iba na, di na sila nakikinig eh. Bakit? Subukan ninyo sa mga nanay. Anak, 10:00 lang ha. Sana, wala na. Tulog na. Opo. Ba't kayo nagre-react?
puputulin nyo may signal, may marunong na po yan. Naglo-load yan beforehand. Alam ko na mangyayari eh. Puputulan ako ni mama mamayang gabi. Maglo-load ako. 300. May project kami. Magkano anak? 100. Walang problema sa'yo. 100 lang eh. Yung pala nag-iipon. May project ulit. 200 na. Friday. May project ulit. Sige. Para wala nang gulo. Sige. Alam nyo, bibili lang pala yun ng load para hindi siya matutulog. Ba't nakangiti kayo? Ginagawa nyo? Revelation 21:8. At sa mga sinungaling. Amen. Tingnan niyo po yun inyong inaaral natin. Kaya akala niyo itong buhay ng tupa dito sa Psalms 23, ang layo ng pastor, Old Testament, New Testament na tayo. Letter B. Okay. Ang shepherd at ang kanyang sheep at ang langaw. Tatlo na. Okay. Sa palagay niyo, sino ang langaw sa mga tupa natin ngayon? Sino ang langaw? Sino ang makulit? Si Signal ba? Makinig kayo. Sino ang makulit? Ang Signal? Ang may-ari ng Signal? O yung batang nanonood? Diba? Ganun lang naman kadali yan. The shepherd, his sheep, and the fly. Kung mahalaga sa iyo ang buhay ng tupang ito, introduce mo sa kanya ang kahalagahan ng kanyang shepherd. Saka na yan eh. Iyan, makukuha mo lang yan. Madali lang yan eh. Kaya lang, dahil sheep siya, gullible nga eh. Di ba sabi ni Pastor kanina, madaling matukso, madaling madaya. Gullible! Okay, given, gullible. Pero na kaninong responsibility? Siyempre kay Pastor. Wala ba kayong mga magulang? Hanggang saan lang ang abot ko. Ito pa po mga kapatid, pag once na panari ang sita ng pastor, sasabihin ng magulang, sabi naman to si pastor, lagi na lang yung mga anak ko ang tinitira eh. Yun na lang ang nakita dito nagkakamali. Please, walang ma-open. That is the gullibility of each one of us. Hindi lang naman po ang maliliit na tupa ang naapektuhan nito eh. Bakit po? After the first sign ng pagkakaganito ng mga tupa na mayroong uod sa ulo, mayroong contamination. Huwag na natin sabing uod. Okay? Ang ginagawa ng pastor ay naghahalo siya ng mixture ng oil, lalagyan niya ito ng parang yung sesame seed, pero ito po'y may amoy na parang yung sa atin dito, yung Sister Wing, alam niya yung nag-aapoy na parang pili, anong tawag doon? Yung nag-aapoy, yung tinitinda sa market, na bunga na nag-aapoy. Ano tawag doon? Sa tabako marami niyan eh. Yung ginagawang ilawan na bunga. Ganun ang amoy noon. Yan! Yung nakatago ng ngirit. Okay. Tagong ngirit. Nag-aapoy yun eh. Alam mo kung bakit? Yung tago na damdamin ng galit. Tagong ngirit. Sister, naalala mo na. Yun yung tagong ngirit. At least nailabas niya. Pag sinabing tagongirit, nakangiti sa'yo, pero sa ilan ng puso niya, galit siya. Tagongirit ang tawag doon. Bakit yung natatawa? Totoo yun! Kaya nga, tago, that is hidden. Yung ngirit is smile. Pero sa loob ng puso niya, kahit nakatago yung ngirit niya, sa harap mo nakangirit siya, sa ilalim niya, galit siya sa'yo. Yan ang tagongirit. Naintindihan na ninyo? Ay, grabe na. Simple Filipino. Now, pupunta tayo dyan. Yung amoy nitong minimix ng pastor o ng shepherd para yung lens oil at saka sulfur. Alam niyo yung sulfur, yung binubuga ng bulkan? Nung araw, inabot ko sa aking mga lola, yung aming tapayan, nilalagyan ng tubig na inumin, nilalagyan ng sulfur. Di ba ang sulfur ng araw gamot dito? Hindi. Tawas yun eh. Ano yung sulfur? Yellow. Okay. So yun yung lalagay doon sa inumin para daw maging mas malamig. Pero dyan ang sulfur sa vulkan, pag nabasa, nag-spark. Alin ang totoo? Di ba? Di ba? Ay, alin ang totoo. Kaya dito mga kapatid, ay depende sa observation. At dito ay, ang minimix dito ng shepherd
upang yung pag naamoy ng mga uod ito, okay, at doon sa kanyang ilong mapupunta yung mga pinahid na oil, pag naamoy nila, umaalis sila dito kusa, ayaw nila lang amoy. Alin po itong tinutukoy dito? Okay, advance ko na lang po. The significance of this that David knew na ang ginagawa niya sa kanya mga sheep, ano po, na yung mga langaw na ito, yung mga contamination na ito, nagre-represent ng everyday annoyance sa buhay ng Kristiyano. Di ba naaanoy kayo, naiinis kayo, yung mga bata, imbis na tatawagan nyo mag-pray, mamaya na po mama. That is annoyance. At pag inutusan mo mga bata, tama na yan. Mama naman, grabe. Tapos magtatago, di ba? Tapos pagising mo, gising pa rin. Alas 4 nagising pa rin. Yan po yung mga annoyance na ginagawa ng mga sheep ngayon at kaysa doon sa panahon na akala nila ay walang relationship sa ating panahon. Okay? Kaya dito, ay ang sheep can become frightened by the presence of light. Kaya sila, pag may gumaganon-ganon na dyan, ayaw nila, pero iba ngayong panahon. Pag binigyan sila, lalo't regalo na cellphone, tuwang-tuwa yan. Yes, may cellphone ako! Yan pala ang magiging annoyance sa atin. Bakit? Pagkahawak na nila, hindi mo na sila makukontrol. Unang-una, kapag napabayaan mo talaga. Ito pa, may isa pa pong ginagawa ang mga Kristiyano. Anak, 1 oras lang. Opo. Di ba? Sa unang week, okay. Second, third, pang 4th week, nakalimot ka. Lumagpas siya sa 1 oras. Alam nyo, ang mga bata, mapagsubok. Titingnan ko kung talagang gagawin ni Papa yan. Gagawin niya. Tapos di mo pinansin. Hanggang sa lumakas ang ulo niya at hindi na talaga siya makikinig eh. Kaya po pag sinabi ninyo, lalo't ito ay biblical, ang sabi ng Bible, children, mga matatanda ang nagbibigkas eh. Gusto ko marinig sa bibig ng mga bata, children, o kita nyo, garbol, di ba? That is annoying. Ultimo pagbigas na, obey your parents, garbol lang, di mo maintindihan eh. Sinabi ng Biblia, children, obey your parents in the Lord, for this is, yung lang masabi mo, this is right, hindi mo na maintindihan eh. That is annoying. Masakit sa ulo yan eh. So, yun po ang nangyayari dito sa mga tupa. Pag summertime na nung panahon ng mga tupa, ay nagkakaroon po ng annoying at nakaka-contaminated o contamination sa kanilang mga ulo na nagiging nilang problema. Kaya dito po ay ang mga leon at ang mga bear ay minsan nagkakaroon ng major damage sa mga tupa. Pero ang pinakamaliit, ang mas grabe pala. Isa sa panahon na di napapansin ng mga magulang ngayon, akala nila, natutuwa sila, natuwa yung bata nung niregaluhan. Ang di nila napansin, nakikinig pa po ba kayo? Na pag niregaluhan mo yan ng cellphone sa panahong ito, magliles ang interest nila mag-aral, mas pupuko sila doon sa annoying na pinagpaparapanood nila. Di ba? Na-addict sila doon eh. Kahit nga mga matatanda na-addict. Ako minsan napapanood ko yung mga Chinese, the same story pa ulit-ulit. Sabi nga ni David sa akin, ay, nagkikinabang lang pa sa'yo yung panunood mo, yung mga nagpo-post niyan eh. Pag nakita ko yung unang scene, ay alam ko na ang ending eh. Aapihin. Sobrang api. At habang inaapi, may lilitaw. Napansin niyo yon? O, yung mga nanonood, nakangiti. O, akala nyo, kayo lang nanonood. Nanonood ako din yan, pero alam nyo, nangangain ng oras. That is annoying sa Panginoon. Diba? Nakakontaminate tayo ng mundo eh. Yan ang gusto ng mundo ngayon. Papaupuin ka, wala kang gagawin, hindi ka magbabasa, hindi ka magpipray, para doon ka lang mapupokus at ang contamination na ito, laganap na. Kaya dito po sa, okay, lapit na oras, ubusin ko na ito. Sabi ng Luke 11:13, tingnan niyo po ito. Ang nais dito ng Panginoon, lalo siyang ating shepherd, okay, na yung mga annoyance ay para bang maraming parating ng parating. Alam nyo, may mga magulang ngayon na hindi na satisfied na cellphone lang bibigay. O, wala kayong ma-open dito Minsan talagang palakihan pa eh. Tablet. Maganda sana kung tablet na itong babasahin, pero sa tingin ko lang hindi masama magregalo. Pero sana, mayroon kayong
qualification na kanilang, o kaya susundin na panuntunan bago nyo ibigay ang ganito. Di ba? Kasi kung bibigay mo lang ng ganyan yan, hindi niya alam kung paano gagawin, hindi niya alam kung hanggang saan ang kanyang hangganan, lalaki ang ulo niyan. Hanggang pag kinuha mo yan, iba ang reaksyon niyan sa iyo eh. May galit yan sa ilalim, pero sunod-sunuran yan. Hanggat hindi mo ako binibigyan ulit. Okay, so dito po ay, sabi dito, ay, ang isang maliliit na bagay na nagiging cause o naging dahilan na minsan nagiging strange ang behavior ng tupa. Totoo naman eh. Kaya minsan ang mga bata ngayon, tingnan mo, iba ang behavior. Bakit? Pag tinanggalan mo ng kanya pinanunood, nagagalit, nagtatantrum. Kasi, bigyan natin ng anak, ganito lang yan eh. Pag sinabi kong tama na, dapat obedience kayo. Okay? Nasa sa inyo po, hindi ko alam kung paano. Basta, yung irritation, yung annoyance, yung pagkakainis, kapag may pinutol ka, may binawi ka, automatic yan eh. Kasi contaminated na nga sila. Now, ang oil is the symbol of the Holy Spirit. Ang oil na sinasabi dito na pinaghalo ng shepherd is the symbol of the Holy Spirit. Ito po yung kapag may banal na espiritu ka. Kaya nga ito po ang isang hinahanap natin ngayon. Oh, pastor, given na. Yan na po, ibigay na ng mundo ngayon. Lahat naman may cellphone, pati nag-aararo may cellphone eh. Eh bakit naman yung anak ko hindi mo bibigyan? It's unfair. Pero mayroon po tayong dapat gagawin na kung ang anak mo naturuan mo ng tama na makinig sa banal na espiritu at hindi sa annoyance na yan, magkakaroon niya ng disiplina sa sarili niya eh. Okay? So dito ay, sabi niya na siya ang symbol ng Holy Spirit, dito ay ang oil. Kailangan nating application every day ng Holy Spirit sa atin sapagkat ito ang nagkukontent, nagbibigay sa atin ng paalaala na tayo po ay patuloy na ang Panginoon ang kausap at ang Panginoon ang sinusunod at hindi ang kamunduan. Mga kapatid, imagine, kung sanay na sanay ang anak mo sa mga contamination ng mundo, paano siya makikinig sa iyo pagdating sa salita ng Diyos? Kasi nasanay na sila sa ganun eh. Luke 11:13, ang sabi doon, if ye are being evil, know how to give good gift to your children, how much more shall your Father give the Holy Spirit to them that ask Him. Siguro kaya, bira o seldom sa atin na ang banal na espiritu ang nangunguna, hindi natin hihingi. Hingin natin. Try natin. Wala namang mawawala kung try natin, di ba? So, pagka minsan, nagiging tayo mismo naiirita at tatawag tayo sa banal na espiritu na, Lord, give us the mind of Christ. Paano ko po ito pagpapasensyan batang ito? Bibigyan ka ng Diyos ng wisdom. Bilang ikaw pa rin ang papa, ikaw pa rin ang mama, ikaw pa rin dapat masusunod. Kaya naman pala. Di ba ngayon ang kausuhan, ang bata na ang nasusunod? Kasi sabihan mo, anak, tama na, tulog na. Natulog ba? Hindi. Hindi. So anong gagawin natin? Pag si pastor mag-asikaso niyan, papaluin niyan, magagalit yung magulang. Di ba? Hindi pwede. So the responsibility of the parent, mas mahalaga. Bago natin dalhin sa simbahan ng mga bata, doon pa lang sa bahay, mayroon nang nakikitang Holy Spirit na nangunguna sa ating family para sila ay lumaki na katulad mo, may pagsunod sa banal na Espiritu. Tama? Ay, nasa sa atin po yan. Kaya dito po ay we must admit, tanggapin natin ang ating helplessness pagdating sa mga ganito. Okay? Ay dapat itiwala natin sa Diyos. Wala tayong kaya eh. Through the grace of God. He will do, okay, ay dapat magkaroon tayo ng pagsusumamo upang magkaroon tayo ng kapayapaan, ng joy sa ating pagiging magulang sa mga batang ito. Kaya dito po ay ang pangalawa, pag sinabing summertime, scab time, tagsugat, di ba? May mga uod ng ano. Pag sinabing scab time, ito po yung takip sa sugat na sinabi ko kanina. Ano sa Ilonggo yun ulit? Kagan sa Kamsor. Okay? So, takip ng sugat, ibig sabihin. Now, ang mga ship sa panahong ito ng summertime, malapit na po ang tag-ulan o springtime, kaya lang ito po ay mga backslidden pa. May mga problema pa sila kasi batak-batak pa nga ang lupa. Pero pag dumating na po yung, anong tawag yung tagsibol, yung May, Flores de Mayo, di ba? Nag-uulan na yan, Mayo na yan, di ba? Pagka umulan na, yung mga bitak na lupa,
hihilom, di ba? Ang tawag dyan sa Bible ay springtime. Tumutubo na yung mga bagong binhi. Yung mga tinuro mo sa mga bata, natututunan na nila. Amen. Yun po ang ano sa Bible. Ngayon, dahil po ito'y summer pa rin, hindi pa man nagdarating ang springtime o revival sa bawat family, mayroon pa pong takip doon sa sugat nila. Ito yung sugat na dala ng bad, ang tawag ko kanina, yung influence, okay? So yung mga parasite na ito, yung mga worm summit month o month, o ano pa man, sa buwan ng ito, ay marami po talaga. Kasi po, summer is vacation. Kaya ang bakasyon, maraming bata, pagala-gala. Wala silang ginagawa eh. Kumbaga, idle ang kanilang mga isip. Ganun din po sa ating mga Kristiyano. Kapag walang ginagawa ang ating mga isip idle, papasukin niya ng mga kung ano-anong insekto. Okay? Katulad po ng sinabi ko kanina na yung nagkaroon ng itlog at naging uod, nangangati at naaanoy sila, ikukod ko dyan sa kung saan matigas hanggang sa namamatay, nasusugat. Pero ito namang maganda, pagdating ng springtime, dahil nilagyan sila, inanoint sila ng kanyang shepherd, nagkaroon ng langis, gumagaling. Because kapag ang banal na espiritu ang nangunguna sa pamilya, nagkakaroon po ng kagalingan ang bawat sugat, ang bawat hindi pagsunod sa magulang. Nagagaling ito dahil sa pamamagitan ng anointing ng banal na espiritu sa inyo. Walang sino man sa inyo itong kukontra sa isa't isa. Lahat ito'y masunurin ang magulang, inaalagaan, minamahal ang mga bata, at yung mga bata naman naging mapagmahal sa magulang because of the Holy Spirit na siyang nagkokontrol ng kanilang mga buhay. Wala silang problema. Yan po ang maganda rito eh. Kaya dito, the Christian ay nagkakaroon ng scab. Ano po ang scab na tinutukoy sa bilang Kristiyano? Okay? Subject po tayo sa mundo. Nakikipagpunta tayo sa palengke. Lahat may mga na-encounter tayong mga bagay. Bisa di ba nag-uuso yung mga virus, bawal tayo pagdating sa bahay maghuhugas kasi makukontaminate tayo. May nakakadikit ng kamay, elbow, sa pamabalengke, ulo, lalo na pag maraming kuto. Takot kayong dumikit sa buhok na may buhok. Pag natutulog ika, huwag kang tatabi kasi lilipat ika yung... Okay. Anong araw panakot sa amin, pagka hindi daw kami naliligo, bubuhatin ng kami ng kuto, ililipad dadalhin sa bayo. Nung maliliit kami. Yan ang panakot na matatanda noon. Pero nakukontaminate tayo pagka talaga totoong maraming scabies, maraming mga kung anong nasa ulo ng kabila, nagkaibigan mo, at hindi mo napapansin, nakukontaminate ka ng mga kilos niya, pag-uugali niya, yung karakter niya, lalo doon sa group ng paglalaro. Di ba yung iba, grouping yan, di ba? Anong laro yon? Nalaiban, yung grupo. Anong laro yon? Okay, ML daw. Pero iba sa kanya pangalan. Di ba, pag napansin nyo, yung kagrupo nyo pag mahina, inaaway nila. Kung hina-hina mo, umalis ka na nga. Contaminated sila kasi nakikipaglaro sila doon. Ito po ay isang confirmation na nasa mundo pa tayo. Lahat ng mga bagay dyan nakakontaminate ang ating mga anak. Pero papaano na ang Christian magkakaroon ng takip sa sugat? Pagkatapos na inuit ng oil. Okay, ito po yon. Okay. Ang position natin, okay, na sa ating mga puso at isip, ano po, nakukontaminate tayo ng mundo. Pero may pangontra dapat tayo. Okay? Na dapat we have the mind of Christ. Kung nandun ang isip natin, kaya mga kapatid, hindi naman sa pare-pares tayo nagkaroon ng mga bata. Lumipat kami dito, anong taon man yon, basta grade 5 si David. Hanggang nag-high school yan, pag-uwi niyan, tinatanong ko, anak, ano ginawa sa school? Po, siyempre di magsasabi yan eh. Kasi nga, maglilinis tayo. Mga kapatid, pag may anak kayong nagpupasok sa school, pag-uwi niyan, tanggalan nyo ng mga basura. May school ngayon na pinapauwi ang basura, di ba? Ang basura tinutukoy ko, yung mga narinig nila doon at natutunan nila habang nagbibiruan sila, habang nagdidiscuss sila doon sa grupo nila, may dalayang pag-uwi. Tanggalin mo yon. Sapagkat magiging contamination yun sa kanyang ulo. Pwede pala yun. Kahit alam ni mama, ni papa, hindi ako sinita. Okay pala yun. Kaya habang lumalaki yun, nagiging ano yan sa kanyang ulo, hindi niya ngayon malaman kung totoo yun o mali. Tapos sa atin, napurbahan natin. Kaya dito, ay, sabi dito ng Biblia, okay, ma-influencehan tayo ng mga news media. Kaya minsan nag-aaway-aaway baga doon sa politika dahil po doon sa
YouTube, okay? Kaya huwag kayo makikinig doon, may mga peke doon. TV Hollywood, nag-glorify ang kasalanan. Itong mga nagbablog, di ba? Kasi may cellphone din ako eh. May mga vlogger na although joke, pero alam nyo, bastos. Pag hindi nyo sinita mga bata dyan, okay lang sa kanila yun eh. Di ba? Alam nyo ba kung ang pinapanood nila doon sa kwarto nila? Di man kayo katabi. Oh, so ito po yung mga contamination. So, we need to press visitation of the Holy Spirit na malagyan tayo ng oil o representative ng Banal na Espiritu na maging tayong pure, right mind, right heart ayon sa Philippians 4:8. Sabi doon ng Philippians 4:8, whatsoever things are just muna. Okay. Then pure, whatsoever things are good, virtuous, and praiseworthy. Yung, ay, ang galing ng anak ko. Panginoon, salamat yung anak ko. Imbis na magnunood siya, nagagawa siya ng assignment o kaya nagme-memory verse. Nagagawa pa ba natin? Of course, lahat tayo bagsak. Think on these things. Ito ang dapat na iniisip natin. Imbis na, anak, 1 hour lang. Opo, pero ikaw, napunta ka na rin doon sa panunood. Paano mo pa siya masisita? Parehas na kayo nanonood eh. Oh. Pastor, bakit hindi ka nanonood? Nanonood din. Ay lang ang dapat natin gagawin. Para magkaroon po ng tamang, totoong batas sa bahay, gamitin mo ang pagiging nanay mo, pagiging tatay mo. Tama ba ako? Mali. Para may-apply mo yung batas, ngipinan mo, lagyan mo ng ngipin. Kasi kaya naman, hindi naman sumusunod kasi ikaw din. Sabi mo, sige, sumanda ka. Sabi lang yan ni mama, tingnan mo, di man yan. Di ba? Ganun lang naman yan. So last, matatalis, tayo po tatapos na. Ang Banal na Espiritu na inalahid sa atin ng ating shepherd ng Panginoon, the Holy Spirit, ang siyang nagbibigay sa atin ng mind of Christ. Kapag binigyan tayo ng kaisipan ng Diyos, tayo po ay pupunta doon sa pagbabasa ng Bible na magiging tayong masunurin sa magulang natin. Last but not least, bilang summer magkuklose na, ito na yung sinasabi ko sa inyong malapit na ang tagsibol, tag-ulan, ang tinatawag na, ano yon? Revival. Okay. May isa pang gamit ang oil sa panahon na ito. Una, habang lumalamig ng tudong panahon. Okay. Kasi summer, tag-init, tama? Tag-ulan is taglamig ng yelo. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? I'm speaking of the 3 seasons sa Pilipinas. Sa iba, 4 season. Yung pinakainan namin dyan sa Legazpi, 4 season yan eh. Okay. Now, habang mas malamig ang panahon, lalo nagkakaroon ng problema. Alin po yun? Kasi yung mga langaw, yun na po yung mating season nila. Magpuproduce sila mas marami. Mayroon pa sa ulo ng mga bata na tupa, ay lalo pang madadagdag kasi may mating season na, may mga mangingitlog pa, habang may larvae pa, sunod-sunod na po ang problema. Ito na po yung tinatawag natin, magbigay na po kayo ng tamang dose of discipline. Nasa Bible naman yun eh. Correction kung kaya. Diba? So dito ay, it means the battle between the rams and the favor of the oaths. Yun pala yung nasabi ko sa inyo, ang babaeng nanganganak na tupa ay, ano ba i-pronounce? E-W-E-S. Eus. Diba? Babaeng tupa yon. So nag-aalaban ngayon yung lalaking tupa, banggaan yun, basagan ng ulo yon. Dahil pinaglalabanan nila ang babae, dahil magpuproduce na sila eh. Ano po ang ibig sabihin nito? Okay? Kapag ka ang isang lalaking tupa ay naiwan, matibay siya eh. Siya ang makipaglaban sa lahat ng lalapit doon sa o babaeng tupa, at lahat yun na lalapit doon patay. So mababawasan yung tupa, di ba? So they can be seriously baldado. Pag hindi baldado, injured o paralyzed. Kasi yung naalog yung utak, kung sa boxing, hindi na po yung makakalagad ng matino. Yun na po ang another problem. Pagkatapos ng summer, tag-init, magpapasok ang taglamig, meeting season, maglalaban-laban ang mga lalaki, at patay ang lahat ng lalapit doon sa babaeng yun na tupa. Ito po ang kalagayan natin dito. Either na mamatay siya, paralyzed o baldado, the shepherd will mix the solution of oil
mas makapal kaysa doon sa grasa, at patapos ipapahid niya ito doon sa sungay ng lalaki, at doon sa kanyang ulo, at doon sa kanyang ilong ng mga lalaking tupa, para sa ano? Para pag nagbanggaan sila, pag nagbanggaan, banggaan, okay, magkakaroon po ito ng sulyap. Yung pagbanggaan nila, madudulas yun eh. Kasi madulas yun, makapal yun. At yung nagkakatamaan, habang siya po'y nagkakasuwagan, ano po, the Holy Spirit anointing, definitely doon sa pangangailangan ng isa't isa. Ang ibig sabihin, hindi maiaalis na ang bawat ulo nila magbabanggaan, magkaklas, mag-aaway. Sabi nung si Paul at saka Barnabas magkasama. Oh, sino pong alam ito? Nung nangangaral si Pablo kasama si Barnabas, nag-away ang dalawa. Sometimes, ganun po pagdating nagtaglamig ng mga Kristiyano. Are you listening? Pag nagdumating sa buhay natin ang taglamig, kahit kapatid mo yan, kahit pastor ang kapatid mo, pag dumating sa buhay niya ang taglamig, hindi mo yan kayang painitin. Not unless the shepherd, lagyan po siya ng oil, hindi mo yan marirevive. Because only the Holy Spirit can revive that person. Dumarating po ang taglamig sa isang kapatid. Kahit sa asawa ng pastor, kahit sa pastor, dumarating yan. Kaya, the sheep, pagdating ng taglamig, nag-aaway-aaway yan, magulo. Pero lalagyan niya ng shepherd ng mas makapal na oil, parang grasa, para magbanggaan, mag-collide man sila. Hindi sila magkakaroon ng sugatan, baldado. Ano pa yung binanggit kong baliba sa baldado? Paralisado. Di ba? Dito mga kapatid, hindi yan maiwasan ang clash, knocking of heads, magngaan ng ulo, at pagkatapos ay ang mga churches sa panahon natin ngayon, unang mga churches ng panahon, kina Spurgeon, nag-away-away, nagulo. Yung mga miyembro nag-away-away. Oh, dito may nangyari sa atin. Naalis dahil sumakit ang puso. Hindi ko alam kung anong klaseng pagkaramdaman kasi dalawa ang puso. Puso sa Panginoon o puso sa kapwa. Umalis sila dahil doon sa sakit na puso na yon. Anong kinalaman ng Diyos dyan? That is knocking of heads. Paul and Barnabas, nag-away sila dahil lang doon sa simple lang. Nangyayari po yan sa mga church. Kaya ang iba umaalis. Ibig sabihin, hindi tayo maiiwas sa ganun po. Pero ito po maganda, kapag ang banal na espiritu ay presente, ulitin ko, pag banal na espiritu ay presente sa bawat pamilya, okay, magkaroon man ng clash, o magkaroon man ng sagutan, magkaroon man ng pagagalit, alam nyo, ang mga batang may banal na espiritu, nakikinig ba kayo mga bata, mga kabataan? Kung kayo ay puspos ng banal na espiritu, pag nagsabi ang magulang, ang nanay at tatay, ang sabi ng bata, for this is right. Tama? Sabihin nyo nga mga bata, for this is right. Ano yung pastor? Ano bang karugtong nung for this is right? Anong karugtong nun? Children. Kaya lang paano sila makikinig? Wala naman sila ngayon. Wala sila eh. Paano sila makikinig? Number one, na problem natin, we are also contaminated. Hindi natin napapractice ang ating authority bilang magulang. Exercise nyo yun eh. Kayo ang mas matanda. Bakit kayo nakikinig sa bata? Yan pong ang ginawa nung shepherd doon eh. Lagyan niya ng mga madulas doon para magbanggaan man sila, hindi sila mababaldado. That is the representation of the Holy Spirit. Okay? It will not make anyone mabalda siya o anong mangyari sa kanya, mabalian siya. At ang main thing na mangyayari dito, it will produce to win the soul na siya'y napapahamak na. Alam niyo mga batang ito na nagiging wild at hindi na makikinig sa atin? Dadali isang araw yan ng kanyang, yung pagiging swail niya, magiging barkada niya, ang mga swail sa labas. Magsasama-sama yan. Paano mo siya ibabalik? Maging prayerful tayo na ang banal na espiritu nasa gitna ng ating mga tahanan. Huwag niyo pong iasa sa pastor. Hindi niyo kasama ang pastor sa tahanan ninyo. Amen po ba? Dito lang tayo nagkikita eh. Wala ang inyong lingkod doon sa loob ng tahanan ninyo. Exercise nyo ang sabi ng Bible.
Tapos sasabihin niyo, Pastor, yung anak ko. Sino bang magulang? Ako o ikaw? What you can you say? Ano masasabi niyo? At kayong mga kabataan na kapag kayo ay ayaw makinig sa mga magulang niyo, tatanda kayo at magpapamilya kayo. What you sow, you will reap. Aanihin niyo yan eh. Ay paano nga, Pastor? Wala nga sila eh. Paano nila maririnig? Isang sinyales ng ating authority ay hindi na natin ginagamit. Pero pag sinabi, pag ayaw kong sumimba, ayaw ko, bakit sino ka ba ma? Sino ka ba pa? Ha? Kung panahon ng ewan, hindi kayo, pupulutin kayo doon sa kali. Ang mga magulang mo, mga matatanda na, lula ko nga lang eh. Biruin mo yung palda na, papatayo niya sa army roll niya, eh ikaw pa kaya. Bako saan kapulutin. Diba? Pag nag-army roll yun, tumatayo yung nilabhan niya. Ba't nakatayo yan? Yung pala ang tigas dahil sa army roll. Biruin mo yon. Kaya namang magulang nung para, kaya lang ngayon, sobrang magmamahal. Ay, kawawa naman kasi pastor ang anak ko eh. Yung iba mayroong laruan, tapos yung anak ko kawawa. Ha? Naawa ka sa kalagayan niya? Di ka naawa sa kaluluwa niyan, mapupunta doon sa impyerno. Oo, magkatapatan tayo mga kapatid. Hindi ako nag-resign sa trabaho ko para lang sabihin sa iyo ang aanuin ko kayo sa mali natin. No. Ako nagkakamali din eh. Pare-pares lang tayo. Pero sinabi ng Bible na tayo ay mga magulang. Wag mong iasa sa kanila ang pagpapasunod. Ikaw ang authority. Kaya dito po, bilang ang Banal na Espiritu na sa atin, the main thing is to produce, to win the soul, and to do the good shepherd's will. Ano ang gusto ng Panginoon? Sabi niya, ang correction or the set of understanding, kailangan yun eh. Ayaw mo? O sige, kailangan ng palayasin mo. Napakasama mo namang magulang yan. Palayasin mo. Hindi mo yung madadala sa pagpapalayas eh. Harapin mo ang problema. Huwag mong talikuran. Ang tama mo sa likod eh. Harapin mo. Kaya dito po ay, okay, time na. Sabi ng verse 5, my cup runneth over. When David considered the benefit of being one of Jesus' sheep, okay, hindi na siya matigil, sabi niya, my cup runneth over, umaapaw. Bakit po? Yung kanyang pagiging shepherd sa kanyang pamilya. O sabihin natin, wala pang pamilya si David. Sabihin mong ikaw yung si David. Ikaw yung pastor doon sa mga tupa. Magtatakbo, magkakaroon ng pag-overflow ang iyong pasasalamat sa Diyos. Bakit? Yung authority mo, na-exercise mo, sumusunod ng mga bata, sapagkat ikaw ang inaasahan ng Diyos na siyang magiging kanilang leader at hayaan mo ang Banal na Espiritu mag-control sa ating lahat. And God will bless you all. Tayo magsitayo, tayo mag-close. Dahilan Diyos, salamat po, Panginoon, sa Banal na Espiritu na siyan sa amin, na minsan parang suko na kami, di namin kaya kung ano ang aming gagawin sa mga contaminated na aming mga inaalaga ang mga tupa, bilang kami mga leader sa aming mga family. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa hapong ito. Amin pong itong binibigay sa iyong mga kamay, anuman pong pinagdadaan ng problema ng aking mga kapatid. Nahihirapan man sila, pero sila pa rin, Panginoon, ang kanilang mga magulang, sila pa rin ang authorized mo, Panginoon, sabi ng Bible. Tulungan niyo po kami, Panginoon, Banal na Espiritu, kayo mag-guide, mag-teach, mag-lead sa amin kung ano ang dapat namin gagawin sa mga contaminated na aming mga inaalagaang ito sa aming pamilya. Maraming salamat po, Panginoon. At habang po ay nakayuko tayo, ano po ang mensahe ngayon ng Panginoon? Since na tayo po ay magulang at yung mga os o yung mga nanay na tupa, mayroon din ganitong problema pero nakokontrol dahil may Banal na Espiritu. Tulungan din po natin yung mga kaluluwang bago na magkaroon ng Holy Spirit na siyang mag-control para hindi na kailangan magsakitan pa, hindi na kailangan magsuwagan pa upang magkaroon ng obedience ng pagsunod sa iyong salita. Let the Holy Spirit controls our family, our church, our loved ones. At ito po, Panginoon, sa gabing ito, kami po humingi ng tulong, humingi ng tawad sa aming mga pagkakasala na hindi namin magawa ang aming authority. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Pangunahan niyo po kami. Ingatan niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po.